The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malapit na. We continue with our main theme, Missa de Gallo, a good beginning for a better becoming. And we have to constantly remind ourselves that the only way to change our lives is to change our attitude. The only way to change our lives is to change our attitudes. You need to work on our attitude, not on our situations. Because a good situations with a bad attitude is still bad. And what is something good today? You have to remember this. Anything that will make you a better person, regardless whether it's a bad news, becomes a good news. Anything that will make you a better person, regardless if it's a bad news, but it will be a good news. The opposite is the same. Anything that will make you weak, even if it's a good news, becomes a bad news. Sino sa inyo nagsabi, yung mga magulang na hindi ko ipaparana sa aking mga anak ang aking hirap na naranasan? Marami mga magulang na nagsabing, ay, hindi ko ito ipaparana sa aking mga anak. Hindi naman masama yun, di po ba? No? Ayaw natin na yung mga anak ninyo, hindi ko anak, na wag nang maranasan yung hirap na dinanas, di po ba? No? Pero anong problema? Anything that is good, that makes your children weak, is bad. Kahapon nagkukwentuhan kami dahil merong mga anak na mararangya ang buhay pero walang trabaho. Walang trabaho. Bakit walang trabaho? Umaasa lahat sa magulang. Umaasa. Nung ako'y nasa Misyong Pilipino, merong ang kwentuhan nila pag
pinapakilala yung mister, ano po? Ano trabaho niyan? Chemist. Tapos, si Isha, chemist din yan, Father. Ang daming mister na chemist dito. Ano ibig sabihin ng chemist? Kay Mrs. Umaasa. Yung palang chemist, ano po? Kasi yung mga asawa nila, yun ang mga may trabaho sa Abu Dhabi. Ano po? Chemist. Kaya hindi magandang term yung chemist. Ano po? Mahirap yung chemist ka. Ano po? Kay Mrs. ka Umaasa. Wala akong alam na term para sa mga magulang na umaasa. Pero sabi ko, ang tanong ko kahapon, what will happen to them if their parents died? Di ba? Ang ganda ng buhay ninyo, tapos hindi mo alam. Alam mo naman na hindi habang buhay na mabubuhay ang magulang ninyo. Pero hindi nagtatanong ang mga anak, ano mangyayari sa atin pag namatay ang ating magulang? Di po ba? May mga nagme-message, Father, hindi ako nakakasimba kasi wala kaming driver. Sayang ang rangya ng buhay mo, pero hindi ka man lamang natutong maglakad, mag-public transport. Kaya pag wala kang driver, inutil ka. Di ba? Maganda yung marangya ang buhay, but it will make you paralyzed, then it's bad. Maganda yung minsan nagugutom. Maganda minsan ikaw ay napapagod. Maganda minsan yung pinipilit mo ang sarili mong bumangon sa umaga. Di po ba? Bumangon sa umaga. And embrace the discomfort of life. Anything that makes you exclusive is bad. Ano ibig ko sabihin? Pag tayo ay masyadong komportable, wala na tayong pakialam sa ating kapwa. So anything that you complain that makes you a better person is good. Ano sinasabi ko? Galing kay C.S. Lewis. If your neck is not broken, your house is not burning, and you are not dying, you are not complaining about problems. You are simply complaining about inconvenience. Inconvenience are not problems. It's about comfort. It's about control. Di po ba, Mananabi ako sa mga babae. Mananabi ako, ha? Di magalit kayo. Alam ninyo, wala namang babaeng nilikha na may makeup. Walang babaeng nilikha na may makeup. So pag nagising kayo sa umaga na wala kayong makeup, ibig sabihin naghilamos kayo kagabi. Hindi po ba? Pero kung nagising kayo may makeup, hindi kayo naghilamos sa kagabi. Hindi po ba? Tama naman yun. Pero bakit para bang malungkot ang buhay mo? Takot na takot kang lumabas ng kwartong wala kang makeup. Di ba ba, May mga kakilala ako, talagang nagtatago dahil hindi pa nakapagkilay. As if kilay is life, no? But totoo naman. Nag-bless ako ng bahay. Pagkatok kong ganyan, pagbukas niya, nakasigaw siya. Sabi ko, ano nangyari? Father, walang kilay. Meron bang taong walang kilay? Wala naman, di po ba, Wala naman. Mahirap yung masyado kang dependent. Darating ang araw, hindi ka na magkikilay. Kung hindi mo tanggap na wala kang kilay ngayon, paano pagtanda? Di ba? Kung ang kagandahan ng iyong mukha ay dahil sa iyong kilay, ay di dapat nung nilikha ng Diyos ang mundo, kilay. Di ba? Wala namang ganun nilikha ang Diyos, di po ba, Everything that God creates was good. Not necessary, beautiful.
Take note, everything that God created was good, but not necessarily beautiful. Hindi lahat na maganda, mabuti. At hindi lahat ng mabuti, maganda. Kung sa ulam, hindi lahat ng masarap, makabubuti. At hindi lahat ng mapait, hindi mabuti. Di po ba? Sino bang gustong kumain ng okra? Di ba? Naglalaway-laway, di ba ba? No? Kaya naman di tayo kumakain ng naglalaway-laway. Pero pag diabetic ka, pipilitin mo, di ba ba? No? Ayaw mo ng ampalaya, mapait, di ba? Pag hindi mapait ang ampalaya, peke. Totoo naman, di ba? Mga minamahal mga kapatid, sadyang yan ang katotohanan ng buhay. Anong kaugnayan yan sa mga pagbasa? The first reading speaks of a king, an evil king. Take note, not just a king, but an evil king. But he was troubled by the announcement of a woman who will bear a son. Ano sabi niya? I will not test my God. May hangganan ng kapangyarihan. May hangganan. Huwag niyong susubukan ng Diyos. Sapagkat darating ang araw, talagang ibabagsak ng Diyos ang mga feeling nilang sila'y nasa tugatog. Kung naalala ninyo yung kwento na minaliit, sabi ko doon sa isang kainan sa kasalan, di po ba, no? Hindi ako talaga kumakain sa reception. Hindi ako kumakain. Ano ba? Sinasabi ko talaga yun. Huwag niyong asahang ako'y kakain sa reception. Ay kaya lang nung araw na yun, gutom na gutom ako. Di sabi ko, Nay, kakain ako, pero huwag niyo ako isasama sa presidential table, ha? Doon ako sa sulok. Para pagtapos na, alis na kagad. Ito namang nanay na ito, naglagay nga ng table sa sulok. Pinababa naman yung guest doon sa table, di wala rin. Kasama mo rin kakain, di ba? Ang hirap kumain ng gano'n, daming tanong ng tanong. Di ba? Pagkain, kainan lang, walang tanungan, di ba ba? No? Ang hirap ng gano'n. Dami tanong, nagmamadali ka. Father, saan ka naka-assign? Ay, tinignan ko, mayayaman. Ay, pwede mag-donate ito. Di ba? Mga pare, ano? Ganun lang naman kami. Di ba? Pwede mo. Tapos, kwento ko yung aking parokya. Pinahirap ko talaga. Pinahirap ko ang kwento para hari nawa, maawa. Di ba? Ganun, meron. Di ba? Ay, pagkatapos ko magkwento, sabi ba naman nung isa, ay, ang hirap ng parokya mo, Father. Di, sabi ko, naku, tinamaan. Ang hirap ng parokya mo, Father. Madami magnanakaw dyan. Bad. Hindi pa ako tapos kumain, binaba ko ng kutsara tinidor. Sabi ko, hindi naman po porque mahirap magnanakaw. Yung iba nga po, nakabarong magnanakaw eh. Pagtingin ko, nakabarong siya. Hindi mo na mabawi, di ba ba? No? Sabi ko lang, kahit po kayo gaano kayaman, hindi nyo kayang bumili ng 1 segundong pagdagdag sa iyong buhay. Tapos nanabi ako, pasensya na po kayo, may lakad ako. Naramdaman nila na hindi ko nagustuhan ng sinabi. Ano pa? Lo and behold, after 6 months, nalipat na ako ng parokya. Pinasundo ako ng isang driver. Father, sabi po ay, pinasusundo kayo. Bakit? Ay magpapapahid po ng banal na langis. Sino yan? Si ganon po. Hindi ko kilala eh. Hindi ko kilala. Saan yan? Makati Med po. Naka-assign ako sa San Antonio de Padua, layo, Quezon City. May kilala ko po ang chaplain na Makati Med. Tatawagan ko, hindi, Father, kayo daw po. Parehas lang ang langis na gagamitin namin. Okay. Sorry. Ano pa? Ay di, Father, hindi na po maganda ang lagay. Kayo din. Ang hirap ng gano'n, ano? Kayo din. Ay di, napilitan ako sa mama. Pagdating ko doon, hindi ko makilala. Christmas tree.
Alam niyo naman yung Christmas tree na pasyente. Ang dami na nakasabit, di ba, no? Ang dami na iba't ibang kulay. Christmas tree. Tapos, Father, gigisingin ba? Wag. Kasi pag ginising mo pa, may kwentuhan pa eh. Ay, nagising. Father, ano po? Naalala niyo ba ako? Ay, naku, hirap. Di ba? Pagpamanay po ninyo, di ko po kayo maalala. Magkasama tayo minsan kumain. Ako, sino kaya ito? Di ba? Alam niya naman, wala kang ginawa kundi pakainin ng pari. Di po ba, no? Wala nang paring namatay sa gutom ngayon. Alta pressure, marami. Doon po sa isang kasalan, ay, ilan lang yun. Ay, di tinayin akong mabuti. Ibang-iba na mukha. Dati pogi, ngayon wala na. Ano pa? Payat na. Alam niyong malapit na. Diba? Gusto ko sabihin, ano ngayon? Ano? Diba? Tapos, nagkwento siya. Meron pala siyang colon cancer. In 6 months, ha? In 6 months, ganun ka-tridor ang colon cancer. In 6 months, he's already dying, critical. Tapos, bigla siyang umiyak. Nag-sorry. Humingi ng tawad. Na-realize niya na mali yung kanyang sinabi. Ano pa? Ay, syempre, napaiyak na rin ako. Di ba? Nagpatawaran kami. Sabi niya, totoo, Father. Kahit gaano kayaman, hindi mo pwedeng bumili ng ilang segundo na yung buhay. Huwag niyong kakalimutan yon. Huwag niyong kakalimutan yan. Mahirap yung mayaman ka na nakakalimot ka. Mahirap yung masaya ka na nakakalimot ka. Mahirap yung matagumpay ka na nakakalimot ka. Mahirap yung naging hari ka na maging ang Diyos, nakalimutan mo na. Anong mayroon sa Ebanghelyo? The angel would always trouble the servants of God. If you are no longer troubled, there must be something wrong with your life. Take note, if you are no longer troubled, hindi na kayo nababagabag, may problema na kayo. May problema na kayo. The angel troubled Zechariah yesterday. Today, the angel troubled Mary. It's good to be troubled because it helps us to look into ourselves. What have I become? Do not be afraid of being troubled. Anything that troubles you and make you a better person is good. Do not forget that. But the punchline is, anything that will make you do the will of God is the best. Anything that make you do the will of God is the best. Again, regardless how bad the news is, if it makes you a better person, then it is good. But anything that will make you do the will of God, it's the best. It's the best. So my dear friends, my brothers and sisters, let us examine ourselves. Let us examine our attitude. Because unless we change our attitude, we will never change our lives. Amen. May nagtanong, Father, lahat ba ng seminarista magaling kumanta? Hindi po. Yung iba marunong lang mag-serve. Music is a gift for some. Sometimes it is a skill for some. Others were simply called to the priesthood. Ano pa? Yung iba nga kahit koryo, sala di ba ba na? Hindi. Maraming salamat po. Ano pa? Na-picture ang ating, I think one of the carollers in Greenbelt was featured in GMA 7. Ano pa? Wow! Ha? Bakit kayo na-picture? Siyempre, iba kami. Ano pa?
Again, my brothers and sisters, Misa de Gallio is a very good beginning for a better becoming. But do not forget, unless we change our attitude, we can never change our lives. And what are the attitudes in our lives that needs to be examined? Our need for comfort, our need for power, our need for being exclusive. Ano pa? So, ano sabi ko sa inyo kanina? Anything that troubles you, any bad news that makes you a better person becomes a good news. But whatever makes you do the will of God is the best. Is the best. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Magandang umaga po sa inyong lahat.